hindi pala magiging posible yung wedding kung wala ang Panginoon. Kasi hindi nila fully matatanggap yung blessing kung wala ang Panginoon. Mahal kita. Gihigugma ko ikaw. Ay-ayatin ka. Palangga ko ikaw. Hinihigugma ko ikaw. Namumutanta ka. Kaluguranda ka. Inaruta ka. Pikababayan ko sa ka. Kalinian ko seka. Kinapalangga ta ikaw. Kalasahan takaw. Taamayo kontigo. Buong nawa hukon. Taamayo kontigo. Pen hodja. Mabaya ko sikaw. Aganma ko ika. Naila ako sa imo. Inado taka. Enggigigma takaw. Gagabayan akense ka. Palangga ta ikaw. Pipiyan tika. Dakal ginawakok ni ko. Ang kaalikit, ako kamo. Nahigugma ko nimo. Kinahigugma ko ikaw. Hinigugma ko ikaw. Kanda tage. Idutaka. Hitsida ko imo. Anlabien ka ta. Tahigugma takaw. Laylay diksik ah. Payabata ika. I love you. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with the open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me.
Isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back sa ating programang I Love You Book Series. Ako nga po pala ang inyong pong tagapagsalita na si Shady Lane Flores at sa episode na ito ay ating matutunghayan ang tungkol sa pag-ibig. Handa na ba kayong kiligin at matuto? Ang guest natin sa oras na ito ay walang iba kundi siya pa ay nagmula sa Tanyag SDA Church. Siya po ay si Brother Jake Matunog. Ayan. Hello po, brother. Kumusta po? Hello, good evening po. Ayan. Kumusta ka naman po? Okay naman sa tulong at pagkapala ng Panginoon. Amen. Sa episode na to, tayo pala ay nasa chapter 7 na ng ating I Love You book series. At ang title po nito ay Did Adam Have a Wedding? Parang nag-wonder din ako sa chapter na to kasi parang sila yung sinaunang tao na namuhay dito sa earth. Tapos, yung wedding, ano kaya yung parang naging wedding nila? Prestigious din ba? Katulad ng mga parang nagiging dream wedding ng iba? Or simple lang, ganyan? Ano sa tingin mo po? Naging maganda ang wedding before. Actually, nung binasa ko yung chapter 7 ng book ng I Love You, doon ko nalaman na even pala kahit nung una pa, nung unang lahi pala ng mga tao, ay nagkaroon na ng wedding. So doon ko yun nalaman. So napakaganda. Sa episode din na to, malalaman natin yung plano ng Diyos para sa mga couple talaga. Kasi yung wedding ay isang blessings na binistowed ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga magkakaroon ng partners. Gaano po ba kahalaga yung wedding sa isang relationship na parang kasama syempre may partner ka, kasama mo all throughout the years, na makakasama mo talaga, wala nang back-out. Gaano po ba kahalaga yon? Of course, Sister Shady, napakalaga ng wedding para sa dalawang tao. Unang-una, binuo kasi ng Diyos. Siya yung nagbuo, siya yung nag-establish ng kasal. And hindi mabubuo yung kasal kung wala ang Panginoon. Babasahin ko lang sa book ng I Love You. Chapter 7 pa din. Gusto ko kasi mag-quote para fresh na fresh para sa ating mga tagapanood at tagapakinig yung kanilang makukuha ang lesson dito. Sabi dito na sa book ng I Love You book, chapter 7, page 65, the man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of men." So, eto, wala tong talagang yung bonggang kasal nung panahon ni Adam at ni Eve. Pero nung time na sinabi niya, nasabi niya, bones of my bones and flesh of my flesh, naging isa sila. Kaya naman ang sabi ng minister noon na si Jesus, sabi to, "Now let us listen to the statement of God, the minister. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." Tapos doon ko nalaman na even pala nung una pa lang, nung panahon ni Adam at ni Eve, nagkaroon na ng kasal at pinatunayan ito ni Jesus Christ na siya nabuhay na sa mundong ito. 4,000 years later, the Pharisees were questioning Jesus on the subject of marriage and divorce. "Haven't you read," sabi ni Jesus, he replied, "that at the beginning the Creator made them male and female and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh." So pinatunayan ito ni Jesus na nung una pa lang, nag-establish na ng wedding sa panahon pala ni Adam at ni Eve. Ang ganda pala talaga nung una pa lang. Kasi biruin mo, Panginoon talaga yung nag-establish nung wedding para sa dalawang couples, para sila ay maging one flesh. Sa chapter po na yan, ano po yung pinaka-tumatak or nag-reflect po sa inyo nung nabasa niyo po yan? Well, kasi since ako may asawa na at may mga anak na rin ako, na-review sa akin kung gaano kalaga yung book ng I Love You book, no, chapter 7, nung panahon ni Adam at ni Eve. Dito pala, sa wedding na to ni Adam at ni Eve, hindi pala magiging posible yung wedding kung wala ang Panginoon. No? Basahin ko lang uli, Sister Shady, no? Ito sa book ng I Love You book. Sabi dito, "On the first Friday in Eden, there was a celebration of love." First Friday. First Friday. Yes, kasi since week ng creation yon, no, ni Adam at ni Eve. So nung Friday na yun, nagkaroon ng celebration of love. The next love of a man for a woman.
the next day was another celebration of love. So, the day after, which is Saturday, Sabat po sa amin yon. Sabi dito, the love of men and women for God. So, even at the creation, na-establish ang love ng dalawang tao, lalaki at babae, nakasama ang Diyos. So dito natin mas maintindihan na sa isang kasal, ang Panginoon ay laging nandyan nung una pa lang, kalagitnaan, at sa bandang dulo ng kanilang pagiging mag-asawa sa kanilang kasalan. Okay? So hindi talaga mawawala na ang Panginoon ay laging nandyan kapag pag pinag-usapan ng kasal, Sister Shelly. Oh, napakaganda. May ganun pala talaga na nag-celebrate pala sila ng love, lalo na pag-araw ng Friday. Kasi ginawa sila Friday din. Ayan. Pang 6th day, ginawa sila. At 7th day, day of love pa rin kasi Saturday, this is the love of God para sa atin. Tsaka, both days, no, Friday and Saturday, talagang there was a celebration of love. So, sa mag-asawa, kapag nandyan ang Diyos, talagang meron laging celebration of love. Amen. Ayan. So, ano naman po yung mapapayo ninyo para po sa mga viewers natin na nagbabalak magpakasal o mag-asawa na? Okay. Sa mga kasama natin dyan, no, ng mga gusto mag-asawa, even sa mga may asawa na. Pero doon muna tayo sa mga wala pang asawa. Ang sabi dito sa page 65 pa din, no, sabi dito, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. So, heaven's invitation to every couple loving and living together, but not yet married, is to get married. So, isa itong reminder sa atin na sa mga nag-live-in, sa mga mature na yung kanyang relationship, dapat na sila magpakasal. Kasi hindi nila fully matatanggap yung blessing kung wala ang Panginoon. Bukod doon, para sa mga balak ni mag-asawa, no, especially sa akin bilang isang lalaki, marami ang nag-iisip na kung si babae bang ginto ay siya yung karapat-dapat para sa kanya. Pero kasi uso ngayon yung katagang mahal mahal kung saan ka ba pipili kung mahal ako or mahal ko, ganon yung mga pilian ngayon or yung iba naman gusto na maging wise sila, ang gusto nilang pipili na yung mahal na siya at mahal ko din, parang ganon. Yung iba naman, merong 3 choices, si Ana, si Lorna, or si Fe. Mga ganon, no? So, ganon. Pero, for me, bilang may asawa na at nagkaroon ng asawa, ang maipapayo ko lamang ay, kung iniisip nila na sila ay pipili ng karapat-dapat sa kanila, mas isipin nila kung sila ba ay karapat-dapat para sa kanya bilang asawa, no? Kasi sa pag-aasawa, kailangan naka-prepare yung physical, no? Yung mental, kailangan kasi isang mabigat na bagay yung pag-aasawa. Lalong-lalo na yung spiritual. And even emotional pala, mahalaga din. Kasi pagdating sa pag-aasawa, napakalaga na magkaroon ng emotional state. Yes, preparedness. Kasi maraming heartaches dyan, maraming mga pagsubok na darating. So, kailangan matatag din emotionally. And syempre, ang pinaka-priority natin is yung magkaroon ng preparation is spiritual. Amen. Ayan, maraming salamat po, Brother Jake, sa inyo pong pag-share ng inyo pong insights at pag-share din po sa nabasa ninyo mula sa I Love You Book series na chapter 7. Ayan, maraming salamat po dahil napakarami po naming natutunan, even ng mga viewers po. Maraming salamat. And ito po ay talagang napaka-sacred. Hindi talaga basta-basta yung marriage na tinatawag. Kasi God shared the blessing para sa kanyang mga anak. Kaya kailangan nating matanggap yung fully blessings niya. Kaya mahalaga ang marriage. Ayan. Amen. Brother Jake, bago po tayo magtapos, ay inanyayahan ko po na ikaw po ang mag-pray. Sige. Tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin, dakila po namin Panginoon nasa mga langit. Panginoon, maraming salamat sapagkat nagkaroon kami ng discussion tungkol sa pagkakaroon ng kasalan sa panahon po ni Eva at saka ni Adan. Panginoon, dalangin namin na nawa ang pag-establish ng kasalang iyon ay hindi mawala even sa mga tao ngayon na magpapakasal at ikakasal pa lamang. Nawa o Diyos, kayo po bilang aming Panginoon ang siyang manguna sa bawat lalaki at babae na magpapakasal at kayo ang magabay at manguna sa kanyang relasyon
habang sila ay kasal, at ganyan din po sa pagkapatuloy sa kanila bilang pagkapatuloy nila bilang inyong lingkod sa pagkapatuloy nila sa kanilang gawain din para sa inyo, Panginoon. Panginoon, nawa ang kasal ay maging tunay na magkapala sa bawat tao na mabubuo nito. Itong dalangin sa pangalan po niya na si Jesus na ipong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating mga tagasugid na subaybay. Walang sawang pagsusubaybay ninyo sa ating programang I Love You Book Series. Kami po ay magbabalik sa susunod pa na episode. Hatid namin ay pag-ibig saan mang sulok ng daigdig.